sa Panginoon yung bilang. Ang mahalaga sa Panginoon yung pusong nakalood sa Kanya. Yung totoong puso. O, yung genuine heart. Opo. So, makikita po natin mga kapatid, ano, na sa buhay po natin, kumbaga, marami mga pagsubok sa buhay natin. Ano? At ang pagsubok na yan, ayan po ay kabalikan ng bawat Kristiyano. Hindi po tayo exempted yan, lahat po yan ay kabalikan po natin. At bago po ako magpatuloy, nagpapasalamat po ako sa biyaya po ng Panginoon, sa blessing ni Lord. Yung gamit ko ngayon, mga kapatid, hindi na po mic. Talagang ang Panginoon po nagpo-provide. Ano nga tawag dito? Hindi ko po alam ito eh. Ano na to? Ha? Portable mic. Hindi. Ano to? Lapel na po ito. Nakalapel na po tayo. Binigay po ng Panginoon at ito'y blessing po mula sa isang kapatiran. Ano po? Pinagagamit po sa atin. So yan po, ano? Glory to God po. Palakpakan po natin ang Panginoon, ano? Talaga po ang Panginoon napakabuti, ano? Napakabuti po ng Panginoon. So, ang atin pong, kumbaga, sa ating topics ngayong gabi, kung titingnan po natin, ay bibigyan ko po ng linaw muna, ano? Yung pong topic po natin ngayong gabi. Kung titingnan po natin, ang Panginoong Jesucristo, napakahirap ng ginawa dito sa ating, ano? At bilang tao po, tayong mga tao, kailangan po ano dapat gawin natin? Dapat po, makita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Nilikha po tayo ng Panginoon, yung buhay natin is not a meaningless in this world. Kumbaga po, yung buhay natin binigyan po ng pinalaghan ng Panginoon yung buhay natin. Ano? At kung titingnan po natin, ano? Sa aklat po ng John, ano? Kung titingnan po natin, sino yung ang author po ng aklat ng John ay si John the Apostle, ano? Kasama po niya doon si son of Zebedee and the brother of James. Yan po. So sino yung mga, kumbaga kanino pinaparating itong istorya na patungkol po ko diyan. Ito po yung pinarating po ng Panginoon sa mga bagong Kristiyano at sa mga non-Christian. At dito po natin makikita, mga kapatid, ito po ay nasulat noong panahon AD 85 hanggang 90. Ano? Nasulat po yan. So, sino yung mga tauhan sa loob ng aklat ng John? So, dapat po natin malaman, ano? Kasi po habang po tayo mag-aaral o magbabasa po ng Biblia, dapat pong alamin natin sino yung author, kanino ito sinulat, ano? At kailan ito sinulat, ano? So, ang mga tao po dito si Jesus, ano? John the Baptist, ano? The disciple, Mary at Martha, Lazarus, Jesus' mother, Pilate, ano? Mary Magdalene. Ibig sabihin, yan po yung mga taong gumanap doon po sa aklat po ng John. The Book of John, dito natin makikita ang historical account ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Amen? Dito po natin makikita. Kaya napakaganda pong basahin ng aklat po ng John, at dahil makikita po natin dito kung papaano po, ano? Kung papaano po ang Panginoon, nagkaroon po siya ng account dito sa Book of John patungkol po sa kanyang historical account, ano? So ngayon po, ang atin pong text sa mga oras na ito ay basahin po natin sa aklat po ng John 3:19 to 21. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Sino yung sinasabing ilaw dito? Ang ilaw dito si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo. Hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ito mo, maliwanag na maliwanag. Ang mga tao ayaw lumapit sa Panginoon, doon sa ilaw. Bakit? Dahil malalantad yung mga gawa nila.
mahahayag yung mga gawain nila. Ngunit, namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, sa banal na Espiritu, Panginoon, Lord, na ikaw yung manguna at maghari, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, ito sinulat po ng, sabi ko nga sa inyo, ang author po nito ay si John. Ano? At sinabi ko po sa inyo, mga tauhan, at sinabi ko rin po sa inyo kung kailan siya sinulat at hanggang kailan siya sinulat, yung pagitan po. Ano? At sinabi ko rin sa inyo, sino yung mga tauhan, dun po sa aklat po ng John, para lubusan po nating maunawaan. At sa aklat po ng John, dito po makikita natin yung account ng Panginoong Jesucristo. Historical account ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, ano yung title niya? Ang title niya, Light of the World. Pag sinabi nating Light of the World, ano yung nabivisual natin? Ano? Ano yung nabivisual natin na pag sinabing Light of the World? Ano? Siguro as a being Christian, makikita natin, pag nabivisual natin, Light of the World. Kumbaga, sino yung Light of the World? Ano? Kumbaga, titingnan natin, sino yung Light of the World na sinasabi? Walang iba kung hindi ang Panginoong Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Ano? Ang sinasabi ritong Light of the World. Ngayon, pag po tayo nasa liwanag, lahat po nakikita, no? Walang magiging hadlang para hindi tayo makita. Kasi nasa liwanag po tayo, amen? Kasi nga sabi nga sa context, ang gumagawa ng masama, kumbaga, balik natin, sabi dito, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa salibutang ilaw, ngunit inibig ng mga tao ang dilim. Amen? Ibig sabihin, inibig ng mga tao ang dilim, ibig sabihin, yung sanlibutan. Kumbaga, binigyan pa nila ng importansya kaysa ilaw yung sanlibutan ng mga tao. Sa halip, doon tayo manangan sa ilaw, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Subalit, kaya hindi nila makita yung ilaw. Bakit? Kasi may maskara sila. Sarado yung pag-iisip nila. At doon sa sanlibutan, makikita natin sa sanlibutan, marami talagang makikita tayong, kumbaga, madali yung kasayahan. Kumbaga, may impress agad natin . Sa Panginoon, mahirap impressin ang ilaw kasi maraming idinilang Panginoon sa'yo, yung ilaw. Maraming tatanggalin. Dito sa sanlibutan, okay lang kahit anong gawin mo. Walang magsasabi sa'yo, bawal yan. Pero sa Panginoon, habang tayo na sa Panginoon, pinuprone tayo ng Panginoon. And we need to prone and to follow. Kung hindi tayo susunod sa Panginoon, ano pang tawag sa atin? Isa na rin tayong, kumbaga, kabilang doon sa mga kambing. Amen. Kailangan tayo magpaprone sa Panginoon and we must be follow to Jesus Christ. Ano sabi ng Panginoon doon sa Doon sa Matthew 11, doon sa Matthew 11:28-29. Lumapit kayo sa akin, kayong lubang nahirapan at nabibigatan. Ibig sabihin, kung mabigat yung problema nyo, huwag kayong pumunta doon sa makamundong bagay. Walang iba tayong pupuntahan kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya yung panulukan. Walang ibang panulukan kung hindi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Pag sinabing light of the world, liwanag ng mundo. Bakit maraming tao ang natatakot sa liwanag ng mundo? Bakit maraming tao ang ayaw nilang malantad yung katotohanan? Ang gusto ng Panginoon, maging transparency tayo sa kay Lord. Ibigay natin lahat, wala tayong itatago. Hindi dito katulad dito sa mundong ginagalawan natin, sa sanlibutan, pwede tayong magtago. Pero sa Panginoon, God is all-knowing God. Wala tayong maitatago kay Lord. Mga kapatid, sa tao makapagtatago tayo, pero kay Lord, hindi tayo makapagtatago dahil siya yung ilaw ng mundo. Amen? Siya po yung ilaw ng mundo. Kaya pag sinabi po nating light of the world, ibig sabihin, sa yung talagang, kumbaga, kita nyo napansin nyo sa karagatan, kung kayo nasa laot ng dagat, ano ang simbolo o ano yung makikita ninyo para kayo ay makatabi
Ano yung sign para kayo makatabi sa, nasa gitna kayo ng dagat? Ano yung sign para makita niyo yung tabi? Ha? Correct. Di ba may parola? Yung parola na yun yung light. So makikita natin, yun ang tabihan ng dagat. Doon ako pupunta. Ganon din tayo. Dapat makita natin yung ilaw ng mundo. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang ang ilaw ng mundo. Kaya, napakahirap po. Kaya ngayon, mga kapatid, sa totoo lamang, napakaraming tao na napakahirap lumapit sa Diyos. Bakit? Maraming ididil ang Panginoon, mga kapatid. At yan ang nahihirapan ng tao ngayon. Pag nawala si ganito, paano na ako? But God will provide. Anong sabi ng Panginoon? Seek ye first to the kingdom of God, and all these things shall be added unto you as well. So, ibig sabihin, bakit still na nang binigay ng Panginoon? Hindi naman sinabi ng Panginoon, o dito lang kita pagpapalain, anak eh. Hindi, bakit still ang Panginoon pa nagbigay? From head to foot, kaya ng Panginoon isupply yung ating pangailangan. At yun ang nakakalungkot, kaya maraming tao ngayon ang nahirapang lumapit sa Diyos. Dahil yun ang alam nila na hindi kayang ibigay ng Panginoon ang lahat ng pangailangan. Ano? So, pupunta po tayo doon sa ano, sabi po. Kaya, again, sabi dito, ano? The word personal is created for the glory. Ano? Kinreate ng Panginoon ang mundo sa kanyang glory. Ano? Sa kanyang glory. Ano? Kaya ang titingnan natin, ang sabi nga eternal light, infinite, unlimited. Amen. Ano? Kumbaga, pag ikaw ay nasa Panginoon, yung eternal mo, talagang walang katapusan, infinite, unlimited. He was and always be the, He is and always be the maker and the Lord of all exists. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin dito, ang Panginoon ang gumawa. Siya yung lumikha lahat. Ano? Wala, kumbaga, bakit, ano pa ba yung hindi po natin dapat paniwalaan? Ano? Ano pa yung dapat hindi natin paniwalaan? So, ang sabi sa number 1, why did God come into this world? Bakit ang Panginoon ay pumunta dito sa mundong ito? Hindi lamang ang Panginoon pumunta dito para mamasyal. Hindi lamang ang Panginoon dito pumunta para tingnan tayo. May ginawa ang Panginoon. Amen? Ano yung ginawa ng Panginoon sa atin? Ang ginawa ng Panginoon sa atin, to rescue us. Ni-rescue tayo ng Panginoon. Doon sa pagka-rescue sa atin ng Panginoon, may ginawa siya. Hindi lang yung pagkaka-rescue sinabing, I will rescue you. Kinuha ka. Hindi. May ginawa ang Panginoon. At doon dapat natin makita at ma-realize, wow, sino ba tayo para i-rescue ng Panginoon? Ang sabi ng Biblia sa Isaiah, isang maruming basahan lamang tayo sa harapan niya. Pero, yung grasya ng Panginoon, yung grace ni Lord, wow, walang katapusan. Nandun yung grace ng Panginoon sa atin. Ano? Anong sabi sa Episo 2:4? Basahin po natin. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda po, ano? Napakasagana ng habag ng Diyos. Minsan hindi nakikita natin yung sagana at habag ng Diyos. Ang nakikita natin yung pagkakamali natin. Lord, nagkamali ako. Kaya hindi ako lumapit sa iyo. Kaya nga sabi kanina doon sa ating why did God come to the world? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit siya pumarito? At dapat yun ang maunawaan natin. Nirescue tayo ng Panginoon. Saan? Sa kadiliman. Kumbaga, binuno tayo doon sa kadiliman at dinala tayo sa kaliwanagan. Pero, ang nakakalungkot, alam na natin yung katotohanan. Nirescue tayo ng Panginoon. Pero, bumabalik pa rin tayo doon sa ating pinanggalingan. Bakit simple nature? Yung simple nature, dapat kinakat na yan. Wala na yung simple nature. Kasi inirescue tayo ng Panginoon. Napakadakila ng Diyos. Oh? Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Alam niyo mga kapatid, kahit anuman yung ating ginawang pagsalansang, kahit anuman yung ginawa nating pagkasalanan sa Panginoon, hindi naman sasabihin ng Panginoon, ikaw, Brother Dante, ito yung kasalanan ginawa mo eh. Ito yung dapat na
pagbayaran mo. Walang sinabi ng Panginoon ganun. Oo nga, ang lahat ng pagkakamali na ginawa natin sa Diyos ay hindi naman basta ganun na lang. Tayo, yung ginawa nating pagkakamali sa Panginoon ay may mga consequences. Yun ang sinasabing pagpuprone ng Panginoon sa atin, na dapat yun ay bitawan para makasunod tayo sa Diyos. Ano? Once na nabitawan natin, for sure, makakasunod na po tayo sa Panginoon. Pero once po nakipag-resell tayo doon sa mga bagay na gusto ng Panginoong tanggalin sa atin, na hindi naman natin kayang tanggalin, for sure, mananatili pa tayo doon sa makamundong bagay. Amen? Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Diyos, niya sa atin. Kumbaga, walang hanggan doon. Hindi niya sinusukat ang tao. Hindi tayo, kumbaga, ikaw, hindi kita, kasi hindi ka tapos ng pag-aaral, dito ako sa abogado. Walang ganun ang Lord. Si Lord, bantay-bantay tayo sa harapan ng Panginoon kahit sino man. Ang gusto lang ng Panginoon, come and follow me. Take my cross daily. Diba? Pasanin mo yung cross ko araw-araw. Ano sabi doon sa sunod na verse, sa John 3:16, 18. Sabi niyan. Ito, very famous verse. Alam natin yan lahat. Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So ano yung sabi doon sa 16? Kailangang maniwala tayo at sumampalataya tayo doon sa dumating na Misaya dito sa mundong ito. Bakit ano pa ba? Ano pa ba yung hindi natin kayang paniwalaan sa Panginoon? Kaya nga siya sinintang Ama rito eh. Alam natin na ang Panginoon, siya yung makapangyarihan. Siya yung gumawa at nag-create ng mundo, ng langit at lupa, ng universe. Ba't hindi pa tayo maniwala doon? Kung titingnan po natin, ano ba yung Kung titingnan po natin na tayo dapat maniwala. Sa record po ni John the Baptist, mayroon pong 8 specific sign ng miracle of God. Mayroon pong 8 sign ng mirakulo na ginawa po ang Diyos. Ito po yun. Isulat ninyo. Babasahin ko po sa inyo. John 6:35, I am the bread of life. Hindi pa ba tayo maniwala doon? I am the bread of life. Ako yung tinapay ng buhay. John 8:12, sabing ganon. I am the light of the world. Sa John 10:7, I am the gate. I am the narrow gate. Yun po yun. Sa John 10:11-14, sabi doon, I am the good shepherd. Siya yung pastol na mabuti. Walang ibang pastol. Sa John 11:25, I am the resurrection in the life. Ibig sabihin, siya'y namatay at muling nabuhay. Amen? So, sabi po dun sa sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Diba? Hindi po ba dapat paniwala tayo dun? John 15:1, I am the true vine. Ako yung tunay na puno. So doon pa lang, dapat maniwala na tayo. We must believe in God. Ano pa yung dapat hindi tayo maniwala sa Panginoon? Dapat paniwalaan natin. Ito yung proof. Ito po yung in-record ni John na specific sign na ginawa ng miracles ni Lord na dapat nating paniwalaan, mga kapatid. At marami po sa atin na, kumbaga, sabi nga sa aklat po ng James, kailangan hindi tayo mag-double-minded. Para tayong alon. Nag-wave tayo. Hindi natin alam kung saan tayo babagsak. Wala pong direksyon. Kailangan po may direksyon tayo kung saan tayo babagsak. Kaya dito, doon po sa buhay ni John, may record po siya 8 specific sign na ginawa ng miracle ng Panginoon. Doon pa lang maniwala na tayo na ang Panginoon ay yung dumating na Misaya sa atin ay si Jesus Christ, tagapagligtas sa mundo. Amen?
Walang iba. So sa 17, no, sabi doon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Anong napakaganda, no? Sinugo ng Ama ang anak para hindi hatulan ng sanlibutan. Ibig sabihin, God is a lot of chances, mga kapatid. Ano lang gustong gawin ng Panginoon? Anong gusto ng Panginoon sa ating buhay? Lumapit kayo sa akin. Di ba? Yun po yung ano. At hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Yun ang purpose ng Panginoon. Upang iligtas tayo doon sa ating pagkakasala, hindi hinahatulan ng parusa hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Amen. Napakaliwanag, ano? Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ibig sabihin, if you follow Jesus, hindi ka makakaramdam o hindi ka makakaranas ng kaparusahan. Amen. Hindi ka makakaranas ng kaparusahan. Sabi ganon. Ngunit, hinahatulan ng hindi sumasampalataya. Napakaliwanag, ano? If you will not follow Christ, sigurado, yung consequences, yung paghahatol ng Diyos, siguradong mararanasan natin. Sabi doon, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, kailangan pong sumampalataya tayo doon sa isinend ng Ama dito po sa mundo. Walang iba kung hindi ang ilaw. Ang ilaw sino? Si Jesus Christ. Amen? Maliwanag po, ano? Si Jesus Christ po, yung ilaw ng sanlibutan. Amen? Amen. So, napakaliwanag, ano? So, yung letter, yung number 1, yung letter A to rescue, ano? Yung letter B, To save us. asan na yung letter B natin? To save us. Ano? Yung letter B to save us. Ano? So kung makikita natin, ano? Doon po sa 2 Timothy 1:9. Sa 2 Timothy 1:9. Naligtas at tumawag sa ating para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, ano? Hindi, tandaan natin ha, i-clear natin ha, kundi ayon sa kanyang layunin. Ang ganda ito mo, ang ganda po mga kapatid. Naligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin, kagandahang loob. Ang layunin ng Panginoon doon to save us. Bakit tayo isinib ng Panginoon? Para ba ikwadro tayo? Para ba ikahon tayo? Para ba ikulong tayo sa isang lugar para hindi na tayo magkasala? Hindi. Ang sabi doon, yung kagandahang loob ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Ano ba yung layunin ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid? Ang layunin ng Panginoon sa ating buhay, to prosper us. Amen. Anong sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a better future. So yun yung gusto ng Panginoon, yung layunin at kagandahang loob. Yun ang gustong maganap ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong, bakit hindi nagaganap at nangyayari yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin? Dahil yung ating pananampalataya ay minsan nagwi-waver tayo sa pananampalataya natin kay Lord. Minsan, kumbaga, naiinip tayo doon sa mga bagay na gusto natin. Mga kapatid, dapat hindi magtiyaga tayo. Hayaan natin yung tuhod natin magkakalyo. Anong ibig kong sabihin? Yung tuhod ay magkakalyo. Hayaan natin yung tuhod natin magkakalyo. Iluhod natin sa Panginoon yung mga ating mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Yun po yung sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Noon pa man, yung plano ng Diyos sa buhay natin, ang layunin niya ay napakaganda. Sa pamamagitan ni Kristo. Makakamtam lang natin yung tamang layunin at magandang layunin at kagandahang loob. Walang iba kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Walang iba kung hindi sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po kung titingnan po natin, minsan hindi maganap yung layunin ng Diyos sa buhay natin.
At minsan, kini-question pa natin ang Diyos. Lord, bakit ganito yung buhay ko? Lord, bakit ang tagal ko na sa Kuwait? Ganito pa rin ako, walang pagbabago. Bakit hindi ako makapagbakasyon? Tanungin mo yung mga kababayan natin. Minsan, Lord, Asis, bakit hindi ka makapagbakasyon? Kasi walang pera eh. Nakakalungkot yung sagot. Kapatid, maliit man yung ating salary. Pero kung tayo ay nakapaloob sa ambela ng Diyos, naniniwala po ako, ang lahat ng bagay ay gagawin ng Panginoong mas maalwan. Ano? Kaya po ito, tandaan po natin, minsan hindi tayo nagagawa at minsan wala tayong nangyayari, itinagal natin dito. Bakit? Yung ginawa natin, yung ginawa po natin, ay, kumbaga, yung ginawa natin ay mararanasan natin. Ibig sabihin, yung ginawa natin ay hindi kayang bayaran. Ibig sabihin, sinasayang natin yung mga pagkakataon na tayo naririto. Dapat, kailangan maging matalino tayo. Kaya kung tayo nasa presensya ng Diyos, yung layunin niya, ibibigay ng Panginoon lahat yan eh. Ibibigay po yan ng Panginoon. Kaya nga lang po mga kapatid, nakakalungkot, yung layunin ng Diyos sa buhay natin hindi mangyari. Dahil po nasa sa atin. At minsan po, kailangan isamin natin yung sarili natin. Hindi po tayo dapat mag-ask sa Panginoon, Lord, bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako? Lord, bakit hanggang ngayon gwapo pa rin ako? Di ba? Oh, di ba yun yung mga praise the Lord, hallelujah. Oh, di ba? Yun yung yun yung sabihin natin, Lord, bakit ngayon gwapo na ako? Oh, di ba? Walang anak ng Panginoong hindi gwapo at maganda. Amen? Lahat magaganda. Oh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Book of Genesis, God created us as the image of God. So, ibig sabihin, unique tayo. Ano? So, napalayo po tayo. Ano? Balik po tayo dun sa ating topic. Ano? Kaya po, yung number 2, to save us. Iniligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ano? So, sa pamamagitan ng iniligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi basta dinala lang ng Panginoon yun. Ano? May ginawa ang Panginoon. Ano? Minak siya, kumbaga, hinagupit siya, at doon natin makikita yung ginawa ng Panginoon. Bago siya napako sa krus, ang daming naranasan niya. Ano? Ang dami niyang naranasan para lang tayo i-save ng Panginoon doon sa ating mga pagkakasala. Dahil dito sa cross, ito yung significant para tayo niredeem ng Panginoon. Dito dumanak ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dito siya pinako sa krus na ito. Kaya ito yung significant na ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung cross po, kung makikita natin, lagi nating marirealize, kung hindi dahil sa krus, wala ako sa kinatatayuan ko. Amen? Kung wala ang krus na ito, wala ako rito. Amen? Dahil sa krus, nagkaroon ako ng panibagong buhay na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. At dapat naman, yung bagong buhay na ibinigay ng Panginoon ay gamitin natin. Doon sa sinasabing kagandahang loob. Doon sa kagandahang loob ng Panginoon. Ibalik natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ano sabi sa Book of Isaiah? Sa halip na tayo ang magdala ng ating mga kasalanan, inako na ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus. Ito niyo yun? Ay sino ba tayo? Para ako inyong kasalanan natin. Hindi lang siguro nakakaimik ang Panginoon, hindi lang, ay ikaw na napakasutil mo eh. Ano kahit babayanan muna kita dyan. Pero hindi ganoon ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon talaga, tayo ay niredeem ng Panginoon doon sa ating kasalanan, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin, yung kasalanan natin na ginawa sa Panginoon, isulat man natin sa napakadaming papel, ay hindi magkakasya. Pero ang Panginoon po, hindi po sinabi niyang ito yung kasalanan mo pagharap mo sa Kanya. Ano? Amen po? Amen. So punta po tayo sa number 2. Ano yung number 2? Why people are difficult to approach God. Yan yung ito po yung talagang kumbaga,
very very topical to. Why people are difficult to approach God? Bakit kaya? Ang hirap ng tao na lumapit sa Panginoon. Bakit ang hirap ng tao na lumapit sa Panginoon? At yan talaga yung random ngayon. Random ngayon talaga dito sa mundong ito na napakahirap lumapit ng tao sa Panginoon. I-try ninyo, mag-invite kayo sa church. Imbitahin ninyo sa mga gawain. Ang dami kasing reason na maglalaba ako, pupunta ko. Pero, pag in-invite mo doon, ang daming sale doon. Ay, at nandun na kaagad. Sa sale. So, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon o bigyan natin ng oras ang Panginoon? Yung baga namang anim na araw tayong pinagtrabaho, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Lahat-lahat binigay, sinupply ng Panginoon. Oras lang ang hinihingi ng Panginoon sa ikapitong araw, hindi pa natin maibigay. Dapat ibigay po natin. Kaya ito po yung napakahirap na, ang hirap natin i-approach si Lord. Kasi, sasabihin ng iba, pag in-invite mo, sis, church tayo, nako, bro, hindi, baka mag-uusok ako sa simbahan. Baka ako masunog. Anong sagot yun? Ganun yung mga sagot ng taong talagang, kumbaga, taliwas sa kagustuhan ng Diyos. So, ngayon po, ang hirap po kaya ngayon ang hirap mag-invite sa mga tao. Bakit? Sarado po yung mata nila. Pero alam nila yung katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Na ang Panginoong Jesucristo ay isang tagapagligtas. Alam nila yun. Pero nananatili po sila doon sa bandage ng pagkakamali nila. At natatakot sila. Kaya sila ay nahihirapang i-approach ang Panginoon because of fear. Yung takot. Bakit sila natatakot? Kasi, yun nga sabi ko, natatakot sila lumapit sa Diyos dahil maraming ipoprone ng Panginoon sa atin. At natatakot tayong bitawan natin yung mga bagay na yun. Baka si ganito, pag nawala na, ay paano na ako? Baka si ganito, pag nawala na, hindi! Ano sabi ba naman sa Philippians? And my God, we will meet our needs according to His riches and glories in Christ Jesus. So ano pa yung sinabi ng Panginoon? Ano yung pangako ng Diyos? Bakit hindi natin panghawakan? Dapat panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon. Ano po sabi sa 1 John 4:18? Basahin po natin mga kapatid. 1 John 4:18. Ano po yung sabi rito? Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ang ganap na pag-ibig. Isipin niyo yun? Ang anumang takot, hindi ba ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ibig sabihin po, kung natatakot tayong lumapit sa Panginoon, ibig sabihin, pinapawi. Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, binabaliwala natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang nananalaytay sa atin, yung takot, ibig sabihin yung takot ng pag-ibig, ibig sabihin, pinapawi. Yung pag-ibig ng Diyos, napapalitan ng pag-ibig ng ng sanlibutan. At yun po yung nakakalungkot. Hindi ba ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot? Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang hirap intindihin, napakahirap pong intindihin ang verse. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, ang verse na ito ay patungkol po ito sa pag-ibig. Pag-ibig po ng Panginoon. Kung lalapit ka lang, did you remember the story of the prodigal son? Ang istorya po ng prodigal son, alam nyo ang istorya ng prodigal son. In short story po, gaano kahalaga yung anak sa ama. Yun na, pinaikli ko na lang gaano kahalaga yung anak sa ama. Dumating yung time, di ba nagpakalayo-layo yung anak? At kumbaga, nagtrabaho siya sa isang babuyan at dumating yung time na umano na sila, kumain na siya, sumalo na doon sa pagkain ng baboy. At na-realize siya, bakit ako naririto? Mayaman yung aking ama. Bakit ako hindi babalik? So, bumalik po siya. At tinanggap siya ng ama ng buong buo. Buong buo siyang tinanggap ng ama. Wala pong sinabi ang ama. Ano sabi ng anak? Kung di ako nagkakamali, ang sabi po,
baka po ako magkamali, sabi doon na, Ama, patawarin mo ako. Sabi ganon. At tumingi rin siya ng tawad sa Panginoon. Ano? Isipin niyo yun. Kung baga, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, kahit anuman yung nagawa natin, huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos. At ang hinihintay lang po ng Panginoon tayo. Anong pagtanggap ng Ama doon sa anak? Open arms. Tumakbo pa siya. Na siya yung unang umakap. Pinaganda pa siya. Ganun po tayo. Kung tayo babalik sa Panginoon, libo-libong anghel na magsasaya sa langit. Amen. Hallelujah. Libo-libo pong anghel na magsasala sa langit. Minsan sobrang natatakot at nahihirapan tayong lumapit sa Diyos. Bakit? Dahil sa takbo ng realidad ng buhay natin. Sa takbo ng realidad ng buhay natin, nakadepende tayo sa tao. Hindi po sa Diyos. Pero kung nakadepende po tayo sa Diyos, hindi po tayo matatakot. Wala tayong katatakutan. Dahil po tandaan natin, lahat po ng mayroon tayo, ay ito'y galing sa Diyos. Amen? Ay bakit, ano ba ikatatakot natin? Na hindi tayo lumapit sa Diyos at nahirapan tayo lumapit sa Kanya. Kaya nahirapan tayo lumapit sa Kanya dahil iniipon natin sa ating sarili na hindi kayang ibigay ng Panginoon ang gusto ko. Ang tagal naman. Ganun tayo eh. Ang gusto natin instant eh. Pag humingi tayo, Lord, ito na ngayon. Hindi. Kailangan hindi ura-urada. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan magkakali yung tuhod natin bago makamtam natin yung gusto natin sa Panginoon. Amen? Ano sabi dun sa awit 34:4? Ang aking dalangin dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat ng takot. Sipin mo. Sa pamamagitan ng panalangin, inilis niya sa akin ang lahat ng takot. Kung tayo mga kapatid ay may passion na mananalangin sa Diyos na totoo, na galing sa puso natin, lahat ng takot tatanggalin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tatanggalin ng Panginoon yan, mga kapatid. Hindi yan mamumuo dito. Kumbaga, babakyumin ng Panginoon yan. Yung takot na yung tatanggalin. Yung takot na yan, alam niyo kung saan yan? Sa kaaway yan. Sinisira tayo ng kaaway. Para hindi tayo mag-level up doon sa gusto ng Diyos sa atin. Pinipigilan tayo. Kumbaga, titikop na tayo sa Panginoon. May pabigat, hindi makatake off. Tanggalin mo yan. Yung takot na yan. Ano? Kaya ang aking dalangin, dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat ng takot. Praise the Lord. Ano? Sabihin mo sa tabi mo, inalis ng Diyos ang lahat ng takot. Sabihin mo sa katabi mo. O yan. O yan. Lahat ng takot, inalis ng Panginoon. Ano? Lahat, alam nyo, dapat hindi tayo matakot. Ito po sabihin ko sa inyo. Ang Panginoon po, kasama natin ngayon. Alam po niyo ang prayer ko sa Panginoon. Lord, kung ibabalik mo lang ako sa dati kong buhay, ngayon pa lang kunin mo na ako. Bakit? Ayaw ko nang dumating doon at bumalik sa dati kong buhay. Ang hirap bumalik, mga kapatid. Ngayon pa lang, wala akong takot kunin ako ng Panginoon ngayon dahil alam ko yung pupunta ko. Hallelujah! Ano? Kayo? Natatakot ba kayo? Amen! Wala tayong takot. Alam na natin yung pupunta natin eh. Oo. Kumbaga, alam mo, excited akong mag-share ng gospel ngayon. Bakit? Wala akong takot. Sino man yung nasa harapan ko? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, the word is living and active, sharper than two-edged sword, penetrate even to the dividing soul and spirit, joints and marrow, and the attitude of the heart. Kaya dapat hindi tayo matakot. Ano? Huwag tayo matakot. Mag-share ng salita ng Panginoon. Ano? Kailangan nandoon yung ating paninindigan. Nandoon yung wala tayo, hindi tayo dapat mag-sugar coating ng salita ng Diyos para lang natin madala ang yung isang kapatiran sa loob ng church. No. We need to know. Kapatid, pag naging Kristiyano ka, ang dami mong problema. Ano? Kaya ang hirap mong tanggapin ng Panginoon eh.
Kasi alam natin na marami tayo magiging problema. At doon sa problema na yon, doon magle-level up tayo. Amen? Doon po tayo magle-level up. Sunod. Ang sumunod po, letter B. Ano yun? Tingnan, basahin yung letter B. Ano sabi? Heart to stand in truth. Hallelujah. Yan po yung napakahirap. Heart to stand in truth. Napakahirap tindigan yung katotohanan. Minsan po, lumulubog na tayo sa kasinungalingan. Hindi malantad yung katotohanan. At yan po yung ayaw ng Lord. Kaya ang hirap nating lumapit sa Panginoon dahil yung katotohanan mahayag. Ano ba yung sinabi natin? Ano ba yung sinabi kanina doon sa Balik tayo doon sa ating text. Balikan natin yung text natin para malinaw. The truth, yung ating text natin sa unang-una. Unang-una natin. O yan. Sige pa. Sa unang-una. Yan. Basahin natin, Sabi rito, sapagkat, ito na lang, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan parusa sa libutan, kundi upang iligtas sa pamagitan. Hindi hatulan parusa sa sumasampalataya, ngunit hinahatulan ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi sumasampalataya sa kaysa isang anak. Ang ibig sabihin po nito, hindi po ito, kapatid, sorry. Doon po sa unang-una, yung unang-una natin. Sige, yung ating text natin. Yan. Tingnan nyo. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan, ang ilaw. Ngunit, inibig ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gawa ng masamang ilaw, hindi lumalapit ito upang hindi mahayag. O yan na, Yun na. Hard to stand the truth yung ating topic, yung ating kanina. Stand the truth. Ngayon ang sabi dito, hindi lumapit ito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa, praise the Lord. Ano yung ibig sabihin? Hindi mahayag. Ayaw nilang mahayag yung katotohanan kasi maraming, sa mga tao, maraming itinatago. Maraming itinatago. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan, lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang ginawa niya ay pagsunod sa Diyos. Praise the Lord. So kung lalapit tayo sa Panginoon, talagang kumbaga, bulgar. Wala tayong itatago. Balik po tayo dun sa ating yan. Lumampas po tayo, Yan. Hard to stand the truth. So, napakahirap po mag-stand sa katotohanan. At naniniwala po ako, marami pa rin mga Kristiyano at nagko-compromise dito. Hard to stand the truth. At dito sa hard to stand in truth. Marami pa po. At yan po yung nakakalungkot. At dapat po, yan po yung dapat nating, kumbaga, maging maset sa ating isipan na kailangang hard to stand in truth kung tayo po ay nasa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala tayong maililihim. God is all-knowing God. Kaya kailangang sabihin natin sa Panginoon ang lahat. So, anong sabi sa 2 Peter 1:12? Anong sabi po dito? Kaya't kahit na alam ninyo ang katotohanan na inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Ang buti ng Panginoon, kahit alam na natin yung katotohanan, pero patuloy at patuloy pa rin tayong inire-remind ng Panginoon. Amen? Sipin niyo yun? Palagi pa rin tayong inire-remind ng Panginoon para hindi natin, para yung truth ay hindi mawala sa atin. Alam niyo yung sa panahon ngayon, yung truth nawawala na, ang hirap hanapin. Naniniwala kayo doon? At ang nangibabaw ngayon kasi sinungalingan. Oo. Yung truth ang hirap hanapin na ngayon. Pero alam natin yung katotohanan ay doon tayo mapapalaya. Doon tayo magkakaroon talaga ng kalayaan. At dito sa kasinungalingan, nakakulong tayo. Gigising ng umaga, gano'n na naman. Nakasimangot. Ay kung lantad ka sa Panginoon, yung katotohanan mo.
Di ba? Kung lagdating sa Panginoon, gigising ka ng maaga. Praise the Lord, papasok na naman ako. Oh, makikita ko na naman yung aking idol doon na palaging nakasimangot. Praise the Lord. Di ba? Ganun dapat tayo bilang isang Kristiyano, At lagi tayong pinapalalahanan ng Panginoon. Hoy, baka makalimutan mo, anak. Stand the truth. Di ba? Lagi stand the truth. Yan po yung gusto ng Panginoon. Kailangan tumindig po tayo sa katotohanan. Ano po sumunod? Kailangan tumindig po tayo sa katotohanan. Stand the truth po tayo. Yan. Sa Romans 10:9 to 10, sabing ganon. Yan po yung sabi po dyan sa Romans, ito na po yung conclusion natin mga kapatid. Conclusion na po tayo, ha? Yan. Basahin po natin, ha, yung conclusion natin. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen. For which the heart once believes and he is justified, and which the mouth one confess and is saved. So napakaliwanag kung ipapahayag mo sa iyong mga labi na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, magkakaroon ka ng kaligtasan. Amen. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon. So, sa tayo maniniwala, believe. Believe saan? Sa tayo maniniwala. Believe in your heart that Jesus nabuhay muli. Maniwala tayo. Kaya nga dyan, ilang beses inulit yung heart dyan, 2 beses. 2 beses pong inulit po yung puso. Kailangan po, pag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, di ba laging sinasabi, kailangan maging sincere tayo, yung puso natin. Hindi natin gawing laro. So, sa next po, yan. Conclusion na po tayo. Then Jesus said to His followers, sa atin yan, ha? Sa mga followers, ibig sabihin sa atin yan, if any of you want to be my followers, sabi ganon, you must be stop thinking about yourself in what you want. Ibig sabihin po niyan, itigil mo na yung pag-iisip mo sa iyong sarili. Sabi ganon. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, tigil mo na. Ibig sabihin, bakit pinatitigil ang Panginoon? Makinig ka sa akin. Ito yung sundin mo. Ipinagagawa ko sa iyo. Huwag yung sarili mong sundin mo. Hindi ka makakasunod. Kung sarili natin na susundin natin, we cannot follow Jesus Christ. Kung talagang yung sarili natin na susundin natin, kahit anong gawin natin, hindi tayo makasunod sa Diyos. Ano sabi dito? You must be willing to carry the cross. Willing, ha? Kumbaga, yung puso natin dito ang usapan, willing to carry the cross that is giving to you for the following me. Kung gusto mong sumunod sa Kanya, carry the cross and follow me. Yun ang sabi dito, If any of you try to save the life, you will need to accept Jesus into your life. Amen. So, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, we need to accept Jesus sa buhay natin. Amen? Dahil yung pagkapako ng Panginoon sa krus, hindi pa kita o hindi pa ba tayo maniniwala na siya talaga yung Diyos na tagapagligtas ng buhay natin? Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung title natin, Light of the World. Yung pong title natin, Light of the World, napakaganda po. Kung titingnan po natin. Tapos yung number 1, ano yung number 1? Why did God come to the world? Sabi ganon. Bakit ang Panginoon pumunta dito? To rescue. To rescue and to save us sa ating mga pagkakasala. Number 2. Why people, sabi doon, bakit ang tao napakahirap lumapit sa Diyos? Dahil takot at mayroong hindi tayo tumindig sa katotohanan. Dapat po tumindig po tayo sa katotohanan. So kailangan po natin, ito po yan, yung may highlight po.
if any of you want to be my followers, you must be stop thinking about yourself. Yes. Amen. Tigilan na natin yung sarili natin ang masunod. At hindi talaga tayo makakasunod sa Panginoon. Maliwanag po ha? Hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung sarili natin ang susundin natin. And you must be willing to carry the cross. Kailangan may willingness yung puso po natin na yung cross po ay dalhin natin araw-araw sa buhay po natin. Ano po yung cross? Ano po yung ibig sabihin ng cross? Kailangan po willing tayo na ang Panginoong Jesucristo ang maging driver ng buhay natin. Amen. Kailangan po ang Panginoong Jesucristo ang mag-manifest sa buhay natin, hindi na kung sino-sino. Amen? Amen. So tumindig po tayo. Manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na kay buti mo. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na palagi nagpapalaala sa amin, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, Lord, yung ilaw, Panginoon, ng mundo. Kaya, Panginoon, Lord, walang hindi dapat makakilala, Panginoon, sa iyo. Lahat makikilala ka, Panginoon, dahil ikaw yung ilaw na nagniningning, Panginoon, sa mundong ito. Walang ilaw, Panginoon, na iba kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kadakilan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong grasya, Panginoon, na binigay sa amin, Panginoon. Sa kabila ng lahat, Panginoon, kami po, Panginoon, Lord, ay minsan nagiging stubborn sa iyo. Minsan hindi nakakasunod sa iyo sa mga pinagagawa mo. But Lord, thank you, Lord, dahil patuloy mo pa rin kaming inaaka, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa redemption na nangyari sa buhay, Panginoon namin. Maraming salamat, Panginoon, sa cross, Panginoon, na ikaw ay napako sa cross ng Kalbaryo, dumanak ang iyong dugo. Dahil, Panginoon, kung wala ka, hindi namin po, Panginoon, mararanasan, Panginoon, yung buhay, Panginoon, na kalooban mo nga po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, at naway po, Panginoon, yung layunin mo sa aming buhay, Panginoon, Lord, at kalooban mo ay mangyari, Panginoon. At lukuban kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, hindi namin to kaya sa aming sariling kakayanan, hindi namin to kaya sa aming karunungan, but Lord, sa pamamagitan po, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang lahat ng ito magaganap, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ay magsabi ng Amen. Umalis ba? Tinawagan. Ano man? Tulog ka ba?